Yung mag-asawang Diskaya ay humarap ng personal sa pagdinig ng naturang lupon. Mga nalalaman daw ng mag-asawa ay siniwalat sa komisyon. Alamin natin ang mga update dyan, si Bombo Isa Cotoner. Yes, no, Bombo Dennis, Bombo Victor, humarap ngayong araw sa unang pagkakataon sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure ang mag-asawang Pacifico Curly Diskaya at Sara Diskaya. Umabot ng halos 6 na oras ang hearing kung saan ibinunyag umano ng mag-asawa ang lahat ng kanilang nalalaman sa mga personalidad at transaksyon na may kinalaman sa mga questionabling flood control projects. Ayon sa kanilang abogado na si Attorney Cornelio Samaniego III, bukod sa nauna ng testimonya ay maghahain pa ng supplemental affidavit ang mag-asawa na naglalaman ng dagdag na impormasyon. Kasama rito ang pagtukoy sa tinatayang 17 personalidad na nakatransaksyon nila kaugnay ng proyekto o yung tinatawag na ledger. Kaugnay niya ang pakinggan natin ang legal counsel ng mag-asawang Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego III. Nung nagkaroon ng rally, pinagbabato yung bahay nila, sinabi nila magdanakaw sila. So, mas maganda na, sabi nga niya, mas maganda na lang na mamatay ako may silbi sa bayan kaysa sa ganito na hindi kami lumalabas. So, at least makakatulong pa siya sa lipunan. At matapos yung mga Samantala, sinabi naman ni Attorney Brian Kit Hosaka, ang tagapagsalita ng ICI, na kailangan sumailalim muna sa verifikasyon at masusing pagsusuri ang lahat ng ibinahagi ng mag-asawa bago ito tanggapin ng komisyon. Nakatakda rin umano muling humarap ang mga Diskaya sa susunod na linggo. Kaugnay niyang pakinggan natin ang tagapagsalita ng Independent Commission for Infrastructure, Attorney Brian Kit Hosaka. O tapos yung kanilang testimony. In fact, hindi natapos and we will be requesting them to come back next week most probably and we will inform you. May mga information that we have to verify as usual because as I mentioned before, kailangan talaga suriin at saka i-review ng mabuti yung mga information na sinishare nila o binibigay nila sa commission. Kasabay nito, Bombo Dennis, Bombo Victor, nakipagpulong din ang ICI ngayong araw sa Bureau of Internal Revenue para sa posibleng pananagutan ng ilang personalidad sa usapin ng tax evasion. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., magsasagawa sila ng hiwalay na investigasyon at maaari nilang gamitin ang mga dokumento mula sa komisyon bilang basihan sa paghahay ng kaso. Gate niya, may mga nakikita na silang indikasyon na bilyong-bilyong piso ang hindi nabuwisan ng ilang individual na konektado sa flood control investigation. Kaugnay niyang pakinggan natin ang naging kasagutan ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Kumusta yung naging meeting? Ano ang napag-usapan po with ICI? Well, yung meeting na, yung napag-usapan natin dito sa meeting, yung coordination between BIR and ICI because as we all know, maraming transactions na nangyari dito from DPWH to the contractors and all the personalities that who were mentioned. So yan ang tinitingnan natin. We will examine or check yung possible tax evasion angle in all these transactions. Sir, for clarification, magkakaroon ba kayo ng separate investigation sa or makikipag-cooperate kayo, ipapasa niya sa ICI para ipasa nila sa ombudsman or different investigation po kayo? Different investigation, as far as BIR is concerned, ang tinitingnan natin dito yung tax angle, which is yung possible yung tax deficiency and tax evasion na criminal case. So for this particular criminal case, kami po ang mag-file. Mula sa lungsod ng Taguig, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.